Bulaga tayo sa live ng ABS-CBN. Talaga. Ito na nga yung sinasabi ko no? Na kung saan ay noon pa, noong mga nagdaan pang buwan ay umuumbong na yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na kung saan ay ito ay pinasinungalingan naman ng Kamara na walang ganon, di ba? Tapos hanggang umabot sa lalong tumindi ang investigasyon ng confidential fund ng OVP at yun na nga, yung mga press conference ng opisina ni VP Sara at lalong-lalo na yung mga pahayag ni VP Sara ay na may kaugnayan yung tinatawag na impeachment complaint. No? Ngayon, nabalitaan din natin na mayroong pinaabot na pahayag ang kampo ni President Marcos na address doon sa House of Representatives sa mga mambabatas na walang dapat magpa-file o walang impeachment complaint dahil ito ay hindi nakakatulong. Pero yun na, bago lang ngayon, ngayon lang katatapos lang ang press conference ng House of Representatives at ayun na pag-alaman natin based sa ating understanding na yung hindi naman yun umano directive kundi appeal or appeal na presidente yung ay sinasabing ukol doon sa hindi dapat magpa-file ng complaint or impeachment, hindi mapapa-impeach or hindi ipa-impeach itong si VP. And we respect the opinion of the President. Of course, he's coming from a different place po, as the executive. But we have to take note, the executive branch is different from the legislative branch. And we know naman from his statement, it's actually a plea. It's advice. He's not really trying to tell the legislative what to do. But given that we are the legislative and this is a constitutional mandate po, nasa constitution natin yung process of impeachment, I think we are duty-bound to not really entertain but to hear out if there are any impeachment complaints filed. Although, tama po si Congresswoman Zamora, we have yet to hear of any impeachment complaint, but should it be filed, we have to give it due process in the sense that we'll hear it out, check the merits. But of course, given what the President of the Constitution as part of the legislative branch. So, Sara, pero ito na guys, nag-file na. Nagulantang tayo dito sa balita ngayon. Ngayon lang nagla-live ang ABS-CBN ukol dito sa pagpa-file ng Magdalo, ang Akbayan at ang mamamayang liberal at iba pang grupo para sa pagpa-file ng impeachment laban kay VP Sara. Ito, papakita ko sa inyo. Meron. Lakad na. Papail mo na. Hindi marinig, no? Ito. Okay, para umabot po tayo. Let's go. Marami-rami din sila, no? Slowly lang, slowly. Walang makabanggaan. Okay. Dahan-dahan. Okay. Kuya, sabi mo sa'yo tumawag. Hinahanap ko to. Sabi mo sa'yo tumawag. Hinahanap ko to. O, bigyan mo sa akin. Oh, yun. Ano kaya ang magiging resulta nito? Talaga naman, Di ba kung ating patatandaan, sinabi nung isang mambabatas na sa Vice President Sara Duterte ang nagiging dahilan ng kaguluhan ngayon? Dahil sa kanya pangarap para sa posisyon at pagtakbo ng bilang presidente or mayat. Sinabi naman ni VP Sara na at hindi siya ang dahilan dito mga kaguluhan ngayon. Ito ang atin, ganon-ganon pa rin ang ating stand guys na anuman ang magiging kahinat na nitong pag-file kasi hindi naman ito sa ginawang press conference kanina ng Kamara ng House of Representatives, sinabi ng mga mambabatas doon na kulang na pag-usapan na impeachment dahil bawat member ay merong trabaho, merong komitiba na hinahawakan at yun yung
pinag-uusapan. Ngayon, meron nang na-file, no? Kung merong magpa-file, baka yon, no? Kung matatalakay nila. Ngayon, ano kaya ang magiging epekto nito, no? Abangan muna natin kung ano ang maging kasunod na hakbang. Papa-impeach kaya? Kasi ano ba yon? Ano kaya ang bilangan doon? 1/3 ba yon? 2/3? Or wala tayong masyadong alam, pero ang atin lang kung mapapa-impeach man or hindi ang si VP Sara. Alam naman natin kung ano ang unang pinag-ugatan nito. Yung confidential fund na yan, alam naman natin na yung nagiging resulta sa investigasyon ng Quadcom, umabot kasi ng kakaroon ng yung Good Government and Public Accountability hearing, na marami silang nakita na hindi akma doon sa paggastos ng confidential fund, di ba? At iba pa, no? Kaya kung ano man ang magiging epekto nito, guys, ano man ang magiging resulta nito, isa lang palagi nating hinahangad, no? Ano man ang mga epekto sa mga ginagawang investigasyon sa Senado, sa Kongreso, ay hindi magiging sagabal para sa national program, implementation ng programa dyan mula sa national para doon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nangangailangan ng karagdagang serbisyo mula sa national. Okay? Yan lang, isa lang ang hangad natin. Regardless kung ano ang magiging epekto dyan, matanggal o hindi. Itong si Vice President Sara Duterte, ewan ko kung sinong papalit. Magiging kapalit kaya ang number 1 senator? Sino ba? Parang ganun ba? Na kapag mawala yung city councilor, yung vice mayor, ang papalit, yung first councilor, yung number 1 city councilor. Ganun din sa sangguniang panlalawigan na provincial board, kapag yung nabakante yung posisyon ng vice governor, ang papalit ay yung number 1 board member. Kung di ako nagkakamali, yun yung nangyari. Iwan ko lang kung ma-apply ba ito, yung tinatawag nilang law on succession, no? Ay ma-apply ba ito sa office of the vice president, no? Ano kaya ang magiging epekto nito? Ano kaya ang magiging resulta nitong pagpapile ngayon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nitong Magdalo, Akbayan at iba pang grupo? Again, kung ano man ang maging resulta at epekto nito ay hindi nakakasagabal at hindi apektado ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa implementasyon ng national government, lalong-lalo na sa mga proyekto, programa ng national government. Ang programa dyan sa Office of the Vice President. Kasi sa executive, wala namang problema sa Office of the President, no? Kasi syempre, dyan si President Marcos na mag-implement. Yun kayang kasi may budget din, di ba? Ngayon nga, proposed budget ni VP Sara is 2.3, kung di ko nagkakamil, billion. Tinapyasan ng lower house, nagiging, kasi hindi sila kontento sa mga sagot at presentation ni VP Sara at pag-defend ng budget niya ng mga tinatanong. Hindi nga maganda yung resulta sa hearing at yung sa budget deliberation, guys. Kaya umabot na ng more or less 700 million pesos, right? So sa Senado, ano kaya maging epekto nito? Ano kaya? Kung approve, iwan ko kung approve na pa sa Senado or sa kanilang version. At isa lang ang atin, no? Ganun pa rin ang ating panindigan. Sana naman kung anumang sigalot, anumang pangyayari nagiging usapin dyan ngayon, matapos nito ay hindi maapektuhan ang programa, hindi maapektuhan ng tambayan. So ito, guys, abangan natin kung ano maging epekto nito. At hanggang sa muli po, update tayo sa susunod na mga oras mula ngayon, susunod na mga araw, para ibigyan natin sa inyo ang karagdagang impormasyon na kailangan malaman. Hanggang sa muli, ito po ang Gym 5 TV at mabuhay ang buong Pilipinas.